Ano na? Okay, and we are Hello. live. Kumusta kayo mga sister? Mabuhay! Ang aking personal page at yes, Jenilyn here coming to you from Guam. Ang aming topics ngayong araw na ito, this is our actually 6 a.m. Beyond Challenge group go live week 2. At ngayon ang aming topic for today is buhay sa abroad. So yes, sis Bettina, kumusta naman ang araw mo? Ang araw ko. Ito, anong oras na ba? 8:30 na. At galing ako sa trabaho. Sagad-sagad ang oras. Yun nga. Emote agad. Hindi. Pagod kasi sis. Full-time pagod. Tapos pagdating sa bahay, diretso na sa sasabak na sa pagiging ina ng aking dalawang maliliit na anak. Medyo not so little. Pero yun nga. Dahil sa atin, tawag dito. Hindi katulad sa Pilipinas, mabagal ang oras, no? Yep. Tapos meron tayong tulong sa bahay. Dito meron din naman, pero hindi pareho. Kumbaga talagang every minute counts. So, buti na abutan mo ako bago ako mag-shower. Ganun na lang buhay ko pagdating, kain, paligo. Kung may abutan pa na homework, sige. Tapos, ayun na, tulog na kami. Tapos, next day ulit, ganun. So, ganun, mabilis sa oras. How about kay Sis Ana? Oo nga. Talaga no, I remember, kasi nung anak ko, 25 na siya kasi, pero I still remember, nung bata pa siya, yung bata pa siya, yung pareho sa inyo, yung mga 8, mga ganun age. Active, di ba? I can't, Tagalog? Bisaya. Sige, Taglish mo lang. Sige, pwede. But I remember nung panahon na talagang, kasi iba kasi dito sa Amerika, di ba? We're always in a hurry. On the go lahat, yeah. Parang nag-aano tayo sa oras natin, parang hindi talaga kasya yung oras natin. Di gaya nung sa Pilipinas, mabagal talaga. Di ba kung nagbabakasyon tayo sa Pilipinas, talagang you can see the difference, right? Doon, lang tayo yung ano ba yun? Relax lang. Oo nga. Oo. Ito talagang naghahabol ka sa oras mo. Totoo. Lalo na pag may mga maliliit ka, really thankful na I'm already past that stage ba. Kasi 5 na yung anak ko eh. So, medyo nag-aano na ako ngayon para sa sarili ko na naman. That's nice, sis. Gusto ko yan. Pero ayoko din namang madaliin. Although looking forward to that day. Pero ito nga, as much as I want to cherish it, yung pag-cherish ko din, madali din. Kasi parang, sige, basta ito. Sige, madali. Kailangan gawin muna kasi ganito. Yung, talagang gahol na gahol sa oras. So, ikaw, sis Jen, kamusta naman sa lupalop mo dyan? Sa Hawaii pa naman yan. Sa Guam pala, Guam. Yeah, US also. Pero kasi kami ni sis Ana parehong time zone eh. Oo, ikaw naman. Actually, dito sa ngayon ay Wednesday afternoon na. As I think, I believe sa inyo ay Tuesday night. Oo. Ay, good afternoon. Or like, ahead kami ng 2 hours sa Pilipinas. Tapos baliktad. So, yung buhay abroad nga, so, I've shared na more than 17 years na akong nakatira dito sa Guam. And what I truly, kung anong na-experience ko personally talaga ay, alam mo yun, yung buhay natin abroad ay napaka sobrang laki ng pagkakaiba ng buhay Pilipinas. Kasi dito sa abroad, thinking kasi minsan, di ba, pag abroad, malaki yung kita. Yes, dollar yung kinikita namin. Pero dollar din po yung aming mga bills. Ang labas. Alam mo yun, kakain ka sa labas, dollar din yung babayaran mo. And actually I was hindi ko alam kung if you see at our sis Joy na post niya na natawa ako kasi yung saluyot, saluyot ata yun. Dollar yung sayote yata yung gulay. I relate so much about doon sa post niya, so it made my day and I posted it in my anong sabi, sis? It was like $6 for the you should check it out, sis. It was really pretty much. So, yun yung bagay na ginagawa natin like dito sa abroad, yung buhay natin, my husband actually he's American, he's white. So, he always says, lagi niyang sinasabi na time is money. And I thought to myself,
Oo nga, time talaga is money, pero how about what you can do with your money kung wala ka ng time, Ay, totoo yan. Totoo yan. right? Mm, Like, mhm, so time is money, but what you gonna do with your money kung wala ka ng time? mhm, mhm. Since So, to kailangan i-try din i-enjoy. Kailangan i-balanse din kahit paano, no? yung Mm, bagay. mm, But then again, at the end of the day talaga na, alam mo yon, yung buhay kasi natin, Pilipinas tayo eh. Mayroon tayong sarili nating culture kung paano yung mga utak natin, yung mindset natin. mhm. And that is, I've been, nagbabakasyon ako sa Pilipinas, nakikita ko yung family ko. At the end of the day, what we can compare, hindi naman compare talaga, pero it's based on experience kasi na yung buhay sa Pilipinas, wala silang life insurance, walang health insurance. Sa Iba din, oo. we have to, it's more like it's required sa atin na magkaroon ng ganun. Kaya talagang Hindi sobrang, kaya dahil mas stress tayo dito. diba? Pwede, no? It's buhay abroad, talking about here like hindi easy, hindi Parang akala parang lahat may bayad yung kasiguruduhan lahat, oo. may bayad. Sa Pilipinas sasakay ka ng tricycle, magbabayad ka, wala kang insurance, mamamasahe ka dito, magda-drive ka ng sasakyan, yung sasakyan kailangan mo may gas, Hindi ka makapahiram, oo. Hindi ka makapahiram, oo. Correct. ay insurance ng car vehicle. Di ba Mhm. ganun mga ulo natin na hindi naiintindihan ng mga ibang, alam mo yon, yung mga taga sa Mhm. Pilipinas. But Oo. that's the reality ng buhay So abroad. lahat, ibig sabihin para mabuhay, lahat tayo, para mabuhay dito, mag-survive, lahat may kapalit na in dollars also at also ng time. Lahat time, oo. So, anong pinaka maisa-suggest natin sa mga ating mga Viewers, Ate Pinay Colleen, moms abroad? buhay abroad. Mm. You can go In terms of different things sa financial, tsaka sa pagbabalanse natin ng buhay, for example, trabaho tsaka bahay. Dahil lahat 'to integrated parang masyadong madaming demands kasi sa atin bilang ina na immigrant pa. Yung iba feeling nila kailangan din of course tumulong sa sa pamilya sa Pilipinas, may ganun pa. So that's another extra. So, sige, isa-isa natin. Sis Jen, you wanna start since you're already on that topic? say that again, sis. You are like, Yung ma-advise mo kaya, ano ang pwedeng ma-advise natin sa mga katulad nating mga ina na immigrant sa US in terms of pagiging balanse sa ating mga finances tsaka sa oras? financial sa akin, like I said, 17 years na ako dito sa abroad. What I've learned really dito sa experience ko talaga, not before even I found this business, I'm a person na panganay ako sa 8 magkakapatid. And growing up, talagang I feel like I have to do something to help my family kasi ako yung panganay. So, in a young age, talagang marunong na akong mag-manage ng pera ko. So, I would put kung ano man yung trabaho na mayroon ako, even kahit nasa Pilipinas pa ako, before I even come dito sa Guam, kung anong perang mayroon ako, I need to know kung magkano man yan, either small or big na pera, alam kong i-balanse kung saan ko siya mas kailangan na i-gastusin na paggagamitan. So now, 17 years na nandito ako sa Guam ngayon, moving forward doon sa tutulong tayo sa family back home sa Pilipinas, I've been doing that and that gives me joy in myself. It was my choice. It was my choice na gusto ko talagang tumulong kasi ever since before nasa Pilipinas pa ako, wala pa ako sa abroad, gusto ko na talagang tumulong sa family ko. But then, things change mula nung nagkaanak ako na nandito ako sa abroad, yung perspective ng isip ko na nag-iba talaga siya. So, I would say really kung ano man yung naging buhay natin, buhay abroad ngayon na nasa Pilipinas, ang ma-advise ko lang talaga, at least based on my personal experience is know how to manage yung pera na kinikita mo. Of course, yung time talagang
at first talagang yung kung nandiyan ka sa situation at very like current your moment, you cannot hindi mo talaga mano-notice yung time. If you have that yung meron kang iniisip sa sarili mo na gusto mo lang tumulong, magtrabaho, kumita ng pera, at saka another thing na pwede kong i-advise also kasi yung in a younger age yung innocent I don't know sis Ana if can relate or even sis Bettina yung you have that innocent mindset before na ka pa immature thinking, Mhm. yung hindi ka pa matured na mag-isip sa mga desisyon na ginagawa mo sa buhay. I mean, so yeah, just know how to manage talaga yung be wise using yung iyong pera, whether it's you kinikita mo siya sa Pilipinas or nasa abroad ka. That is something na may advice ko talaga based on my experience lang hindi ko alam sa iyo sis, go ahead. Sis Ana, can you makarelate ka? Iba-iba experiences natin, pero kami ni Sis Jen nakapag-usap kami niyan sa Canada, talaga heart to heart. You guys, oo nga. Yes. Medyo may ganung medyo may ganung topic na 'di ba sis? Kaya ako medyo familiar na. So ikaw Sis Ana, marinig natin from you. Situation ko naman, because I was married for 26 years, right? And then 3 years na ngayon na wala na. So my marriage ended, right? So nakita ko talaga yung difference kasi when I was married, so we're 2 income kami, so dalawang income. So okay lang, 'di ba? Kasi dalawa. Pero when that happened, so it was just me, my income, and then yung anak ko, of course, I took my son with me. So yun ko talagang na-realize how important talaga yung may extra income ka, may savings ka, yung ganon. Kasi when that happened, talagang nawala. So this business found me talaga at the right time. Na I found other people the community ba kasi very helpful kasi yung community. So my advice would be talagang you have to be ready for whatever curveball life throws at you. So you have to have savings and all, but we can always ano ba yan? Yung I can't think of the word. We can always overcome yung mga obstacles, di ba? May way naman talaga because si God naman, hindi naman niya tayo bibigyan ng problema kung hindi natin kaya, di ba? So I'm just thankful with this community talaga na na overcome ko yung struggle na yun. So yun lang. Talagang handa ka sa kasi especially dito ako lang mag-isa. So all of my relatives are in the East Coast, nasa Florida sila. So dito sa California, ako lang mag-isa. So it's hard. Tapos yung family ko nandun sa Pilipinas. So it's hard. Buti na lang nandito yung anak ko. To comfort and all that. Pero yun na sa akin. Thank you sis for sharing. Oo, alam nyo, tinan mo may natututunan tayo sa isa't isa. Kahit almost every day tayo nagkikita online, pero laging may personal touch kasi tayo naman may makilala din tayong ibang mga kakilala natin na maybe experiencing the same thing, pero iba yung itong nakaka-encounter natin dahil nakikita ko, for example, kayong dalawa, nakikita ko you're always online, showing up for the business, and then we learn about the background story. Nakakakilabot kasi ang galing kung paano natin i-share yung sarili natin, knowing na meron tayong background and a goal in front of us. Exactly. Right? Exactly. Ay nako, nasaan ang tequila? Joke lang. Hindi, nag-goosebumps ako kasi, no, it's such a blessing. Hindi, i-cheers ko kayo, hindi para sa akin. Kulit. At naman ako na yung naging host, page to na Sis Jenny Lim. Thank you, Sis Jenny Lim. Hindi, nare-realize ko talaga na
tingnan nyo, kung hindi dahil sa business natin, isa-segue ko na, kung hindi dahil sa business natin, hindi natin share yung sarili natin in this way na hindi nyo alam na may natatouch kayo na people's lives. Right. And you wouldn't know that when you do that, nakaka-relate sila sa inyo in a way na meron palang pag-asa na ganito. All the while in our fingertips, nagsuscroll ka lang sa Facebook, sinasayang mo yung oras mo when you can be productive about it and change your life. Exactly. Diba? So we're Yeah, already So, online. Might as well also earn online, di ba? exactly. So, it's good that we're having these conversations, ano? At hindi ko na kailangan sagutin yung tanong mo, sis. Joke lang. And Ang actually, gusto na na-segue ko eh. going online also, sinare ko rin sa aking page talaga yung live ako na kung pwede naman pala tayong kumita online, bakit hindi gawin natin, di ba? Right? Right. Madami kasing natatakot at hindi pa nadidiskubre. Yan. Yeah. Aha. Kaya nga nandito tayo para i-share. Lalo na pag sabi ng online, di ba, ang negative connotation ng Yeah. online. Yeah. Ganon. Yes. Pero that's why we're here. We're sharing it. Yes. So, sinistrip daw namin talaga yung unti-unting, we're sharing a part of ourselves na, ito, yung topic natin ngayon, buhay sa abroad. Buhay sa abroad made us do this, but you can also have your own reason why you're doing this. Pero, mostly ito sa ating grupo, nagkataon, mga immigrants tayo, and we can relate to the same thing, but we have also, meron tayong sarili-sariling background natin, but towards a very similar goal para sa mga pamilya natin. Right. So, anong topic na ba tayo? Time is Time nga pala, oo, kung paano natin binabalance ang time. So, yun nga, going back to answer your questions is yung kabisihan natin. Ako naman, more on time talaga is ang aking hinahabol. Dahil, besides sa kulang sa time, lagi pang nagmamadali. Ayun, lagi na nagmamadali, kulang